Hello everyone! Nagluto si Tita Wena ng napakasarap na sarsyado. Yes! At kung paano nga balutuin yan, halina kayo, samahan nyo ako at sabay-sabay nating lutuin yan. Wow! This is so good! So delicious! Look at that! Sarap! Let's go! Let's cook! Hello mga palalabs ko! Nagluto tayo ng sarsyadong isda. Ayan. Tayo ay nagpiprito ng isda. At pwede na nga ito. Ayan. At ito nga yung mga kasamahan niyan. Marami na tayong naprito. Ayan. At syempre sa ating pagsasarsyado, hindi mawawala ang ating tomato. Yes. So dahil nga season ng tomato this time at medyo mura ang tomato, sa ating 1 kilong isda ay maglalagay tayo ng 1 kilo din na kamatis. Ayan. Normally guys, hindi ganun karami ang nilalagay ko. But since mura nga ang kamatis, samantalahin natin dahil ito po ay mataas ang benefits na may contribute sa ating heart, ang lycopene. Yes. So, pag mataas ang presyo ng kamatis, so hindi ganoon karami ang ating ilalagay. Pero pag yung mura lang ang presyo ng kamatis, samantalahin natin yung pagkakataon na makapag-contribute tayo ng medyo marami-rami na may benefits natin sa ating heart. Yes, ayan. Dami, di ba? At syempre pa, hindi mawawala ang itlog. At dito nga ay ginawa ko na yung ating sibuyas at bawang. Hindi ko pa nagagawa yung ating young ginger. So, babaltan ko na yon bago tayo maggisa. And then, after nito ay magigisa na tayo. So, ayan mga guys. Tayo ay magigisa na. First, ay ilagay natin ang ating young ginger. Baka itatanong nyo, bakit sarsyado ay may young ginger? Yes po, ito po ay optional. So, siya nga po pala dito tayo nagpa-fry sa pinagprituhan natin ng isda. Binawasan lang natin yung oil. So, let's continue about kung bakit ako naglalagay ng young ginger. Kasi po, ang young ginger ay marami siyang benefits like anti-cancer and many more. Marami siyang may bibigay na benepisyo sa ating pangangatawan na hindi na natin kailangan pang bilhin sa pharmacy. Yes. So, ayan. Pero ito po ay bahala kayo kung gusto nyo maglagay. Normally, ang ilalagay lang nila ay bawang and sibuyas. Ako nilalagyan ko talaga ng young ginger. Masarap siya. At kahit anong lutuin ko, lagi may young ginger. Kasi ako po ay cancer healer. Yes. So, sunod na natin ilagay ang ating minced garlic. But at the same time, pwede na nating isunod ang ating onions. Yes. So, antayin lang natin na mag golden brown and translucent ang ating onions. And then, saka natin ilalagay ang ating tomatoes. Habang nagigisa tayo ng ating mga ingredients, ito ay batiin na natin yung ating itlog. Baka iba ang mabati nyo ha. Be careful. Joke. Ayan guys. Para mamaya ay ilalagay na lang natin doon sa ating sarsyado na ginisa. Guys, as you can see, fry na ang ating ingredients. Ang ating onion, garlic, and ginger. Now, pwede na natin ilagay ang ating generous na tomatoes. Yes! So, generous na ating tomatoes this time kasi season ng tomato. Ayan, haluin na natin.
At habang hinihintay natin yan na mag-subsides or lumambot, lagyan na natin ang durog na paminta. Kayo na lang mag-adjust kung gaano karami ang durog na paminta na gusto nyong ilagay. And then at the same time, maglalagay na po ako ng ating cubes. Dito ay maglalagay na rin po ako ng kunting fish sauce or patis. Kunti lang ang inyong ilalagay. Huwag masyadong marami. Hindi baling kulang, huwag lang sobra. And then at the same time, maglalagay na tayo ng sugar to balance the taste. Ayan, haluin lang natin para yung mga ingredients na ating inilagay by follow mag-incorporate. Hayaan lang natin yan na lumambot ang mga kamatis na ating nilagay. So, ayan mga guys, malambot na ang ating tomatoes. Pwede na tayong maglagay ng water. And putting water, it's optional as well, no? Kayo ang bahala kung gusto nyo maglagay ng water. Pero gusto ko kasi may kunting sauce. Dahil pag nilagyan natin ito ng itlog, masyado na siya magiging thick. So, pag nilagyan natin ng water, at least mababalance yung kanyang texture. Hindi siya masyadong ma-dry up. And then this time, ay maglalagay ako ng ating sili. Ayan, mayroon akong dalawang klaseng sili dito. Ayan, mayroong dalawang haba at tatlong siling labuyo na malalaki. Ayan. Hintayin lang natin na kumulo. Dapat ay boil na boil, no? Nagbabubble yung water o yung kanyang sauce. Ayan guys, sa pagkakataong ito ay kumukulo na ang ating ingredients and tomatoes para sa ating sarsyado. And yes, pwede na natin ilagay ang ating itlog. Ayan, so bago natin ilagay, once again, haluin lang natin. Kasi yung mga nakadikit na nasa ilalim, para naman hindi sayang. Ayan. At pagkalagay nga natin, kaagad-agad ay ating haluin. And this time, ganda ng pagkaluto ng ating sarsyado. Pwede na natin ilagay ang ating fried fish. Wow! Okay, let's go. Lagay na natin ang ating fried fish. Yan guys. And very soon, papatay na natin ang apoy. Ayan, nakaluto na tayo ng sarsyado. Yay! Look at that. Sarap. Ayan guys, salamat na muli sa inyong panonood.
And Tita Wayna always saying, don't forget to keep loving one another. At kung bago ka pa nga lang sa aking channel, don't forget to write down your comment for my revenue. And if you are handling YouTube channel too, and of course, I will do support you too. And please don't forget to subscribe. I love you guys. God bless you.